Samantala, nagkakagulo po ang ilang deboto na nais makalapit sa andas ng itim na Nazareno. Doon pa rin po sa Quirino Grandstand at malapit doon si Doris Bigornia. Ating Doris. Kuya Tonying, hindi pa nga tapos ang misa pero kanina ay talagang humangos na sa gitna nitong harapan ng Quirino Grandstand ang mga deboto. Makikita mo itong dagat ng mga tao na ito na nandito sa harapan. Kanina ito ay bukas. Yan ay parang inihanda para doon sa traslasyon. Pero nung narinig ng mga tao, tapos na yung homily, ay unti-unti silang pumunta doon sa harapan. Yung mga gawad ng ating pulisya ay nandito rin sa gilid at kanilang binabantayan ngayon yung mga inilagay nilang mga steel railings kasi marami sa mga deboto ang nagpupumilit na makapunta doon sa harapan at inaakyat itong mga steel railings na ito. Pero yung mga pulis natin ay andyan dyan pa rin at sinisiguro nila na hindi buhos yung mga tao doon mismo sa harapan ng stage upang hindi magkagulo. Sa ngayon ay ito, ang mga karagdagang mga tao ay merong isa akong steel railings dito na natibag na nila at nakapasok na ang ilan sa mga deboto dito upang magpunta doon, makalapit doon sa andas na yan upang sila ay sinasabi nila yung kanilang mga panalangin ay mas malapit at mas mabilis na kanilang na mapagbigyan ng Poong Nazareno. Sa ngayon ay lahat, kanina ay nakita ko pa may mga nakaupo lang dito sa harapan ng stage pero ngayon lahat ay alertado na, lahat ay nakatayo na upang, ayun, nagkakagulo na sila doon. Hindi naman kagulo, tama ka Tonying, hindi kagulo na merong mga nagkakasakitan, kundi talaga nag-uunahan upang makalapit doon sa tinatawag nating andas na yan. Lahat naman ng pulis ay alertado din, nakikita mo doon sa harapan ay parang nag-over the backod na rin yung mga pulis upang pigilin yung dagat ng tao na talaga ngayon ay nagpe-press na papunta sa harapan nitong Quirino Grandstand. At ngayon ay nagpapalitan sila ng kanilang pagbati ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan yan hindi lamang dito sa araw na ito kundi sa lahat ng araw para sa lahat ng Pilipino. Tunying, babalik ko muna sa iyo kasi itong mga ibang tao dito ay tumataas na rin dito sa ating scaffolding kaya medyo mabuhay ng kaunti itong ating kinatatayuan. Pero hindi naman talaga yung violente na sinasabi na tulakan, wala pa yan sa ngayon, Tunying. Kaya inaalam pa rin natin sa huling pagkakasabi sa atin ni Major Margarejo ay nasa lagpas 150,000 ang nandito sa harapan pa lamang nitong Quirino Grandstand. Balik muna sa iyo, Tunying. Maraming salamat sa iyo, ating Doris Bigornia. So, sasabi na ang isa't isa ng kapayapaan. Ibig sabihin tapos na ho itong misa na to at inaasahan na po natin yung pag-usad ng pong andas. Ayun, no? Ayun nga lang, hindi mo maiiwasan yung pagtutulakan dyan. Hindi para sadyaing magsakitan, kundi yan pong natural na daloy ng mga tao. Ang uunahin pupuntahan ay yung lugar na kinaroroonan po ng andas para mapalapit po doon. At ako na po yung naniniwala naman at pati na rin po siguro kayo na handa ang mga mamamayang nagpunta po dyan, mga kababayan nating deboto, na medyo maitulak sa lugar po na yun. Puntahan nga natin si George Carino. George, narinig mo ako? Francis? Nakikinig ako sa iyo Tonying kanina pa. At siguro pinaka-maikling salita para i-describe itong nangyayari dito. Passionate yung mga deboto, yung mga namamanata at yung iba ay nagsampahan la sa entablado kanina. Bigla na lang nakita namin na meron parang naririnig nyo siguro ngayon yung tunog. Pinapababa muna sa altar yung mga namamanata dahil biglang bumuhos yung mga tao doon sa entablado habang naipababa na sana yung mga tao na nandun sa andas kanina. Yung mga naka-blue na nakikita nyo, mga pulisyan na ipinost dyan para magbantay sa seguridad at maglagay ng order sa mga kababayan nating uma-attend dito sa pagtitipon para sa kapistahan
ng itim na Nazareno. Pero habang nasa lampas kalagitnaan nga kanina, ay nagdatingin yung tao. May scaffolding doon na sinampahan na rin ng maraming tao. Bukod sa sinampahan ng maraming tao, marami pa nakakapit sa likod. Lalo siya naging unstable ngayon. Dahil dumagdag na ang problema kung iyan ay bumigay at bumagsak to sa mga taong nasa ibaba lang, paniguradong merong masasaktan. May nakita ako kaninang clearing sa gitna na may tinitingnan yung mga tao, hindi nga lang malinaw kung meron pang masugatan o meron lang nahihirapan na kailangan ilayo. Pero sa ngayon kasi ay nagbabasbas at pinipilit na maidaos muna at matapos itong misang ito bago ipagpatuloy ang traslasyon. Sasalita lang ni Father Anton Pascual na tatapusin natin ang misa na naghumila ng palakpakan ng mga kababayan natin na nandito ngayon. Hinihintay ngayong magsalita muli si Cardinal Luis Antonio Tagle. Pero mukhang ang primary objective ay matanggal muna yung mga tao doon sa altar bago ituloy itong misang ito. Dahil nga, ang nangyari, natabingan ng lahat eh. Ayan o. Ang nakikita nyo ngayon ay mga tao nagwawagayway ng kanyang panyo at mga tuwalya. Ito'y simbolo pagka nagpapapuri sila sa ngalan ng itim na Nazareno at mukhang ito'y nagkakaisang kilos ng mga kababayan natin para ang lahat ay magbigay pugay sa imahe ng itim na Nazareno ngayon umuusad na sa ibabaw ng entablado. Umawi tayo! Umawi tayo! Taas ang kamay! Taas ang kamay! Taas ang kamay sa buhokon! Wagayway! Wagayway! Ang panyo! Iwagayway ang panyo! Iwagayway ang panyo! Awitin natin! Poong Jesus Nazareno! Poong Jesus Nazareno! Awitin natin! Umawi tayo! Poong Jesus Nazareno! Poong Jesus Nazareno! Awitin natin! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Lahat tayo! Inibigro ka namin. Lahat! Araw-araw aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
mabigyan tayo ng malalim na pagsasalarawan dyan po sa nangyayari sa Quirino Grandstand. Puntahan po natin si Kiko Folve doon po mismo sa Quirino Grandstand. Malapit po sa Andas si Kiko. Marami po kasi mga kababayan tayo ngayon ang nag-uunahan para po sa makalapit sa Andas. Tinanggal na po yung harang para po mapasimulan ang prosesyon. Nandun po si Kiko Folve. Kiko? Actually, alam mo, nandito tayo mismo na tayo dito sa mismong isang no? Nakabato ngayon itong pagsasakay dito sa patron ng Nazareno dito sa Andas. Pagkala na sa kanya para sa krislasyon niya. At kanina, Anthony, bago pa itong paglakad dito no? Pagbaba itong imahe ng Nazareno mula sa Entablado, inakulat sila ng mga diboto dito. Ito, nakikita natin nakakot na mga bakal dito. Kanina, nagkakabili kaya naman ang ginawa na lang ng mga piling sa ibang kapulis dito. Pinayagan na nila na sumama dun sa alon na ito mga tao, yung mga gusto na dumaan dito. At nila, pinayagan nila yung apat na barikada na kayo paba dito at pinayagan nila makatuloy yung mga... Medyo nahihirapan tayo dun sa signal ni Kiko Folve. Hindi ho masyadong maliwanag. May jammer ba doon? Parang hirap pa signal siguro gawa nung dami ng gumagamit ng cellphone dun sa lugar po na yun. Anyway, puntahan nga natin si George Carino. George? Tunying, lilinawin ko lang, yung nakikita ninyo sa TV ngayon, yung tulakan, yung excitement na makikita sa kilos ng mga deboto ng Itim na Nazareno ay hindi pa yan yung aktual na translasyon. Sinisika pa lamang po ngayon na mailipat yung imahe ng Itim na Nazareno dun sa karo, yung andas na maghahatid sa kanya papunta sa simbahan ng Quiapo. At yung kaguluhan, yung pagtutulakan ay may mga deboto kasing pinipilit na sumampak agad at mahawakan yung imahe ng Itim na Nazareno. Ang objective naman ng ihos ay mailabas sa entablado at maisakay kagad sa karo para sa mas kapakinabangan at kapakanan ng mas maraming namamanata na nakaabang ngayon dito sa Quirino Grandstand. George, may tanong lang ako. Karamihan kanina nakanganga. Yung bang entablado kung saan naroon kanina ang Nazareno hanggang doon sa Andas, ano distansya nun, George? Approximately plus or minus mga 20 meters. 20 Mula doon meters. sa pahalik na tama. posisyon hanggang doon sa Andas, mga 20 to 25 meters. Mga 2 bus siguro yung haba. Maikli lang pero kaya nahihirapan din gawa nga doon sa dami ng mga sabi mo nga passionate na mga deboto. Ang tanong ngayon gaano na lang ba kalayo yan nakikita natin yan hanggang doon sa pagsasakyan? Siguro mga 5 meters na lang yan. Lapit na. Lapit na. Pero tunying kasi, pag naisampa yan, habang inaayos ang imahe, lalong dumadami, nagkakagulo. Kung di ako nagkakamali sa isang coverage ko dito bago na ilabas sa kanto ng Ross Boulevard at ng Jose Burgos, ng Padre Burgos yung imahe dati. Mula sa entablado na yun, nabot ng 3 oras halos. Ganun kahaba. Samantala sa kaniwang araw, lakarin mo walang 3 minuto. Ganun tagal lang aabutin yung ano. Totoo. Itong sinasabi ko sa inyo, yung excitement na to, nakita ko na to last year, 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago. Ganun katindi yung excitement lagi at yung passion ng mga namamanata. May mga hardcore talagang yung walang ibang salitang pwedeng pang-describe pero talagang hardcore yung kanilang pananampalataya na mapalapit po lamang sa imahe, parang nawala na lahat ng problema nila. Parang nasagot na lahat ng katanungan at suliranin nila sa mundo. At parang nabigyan na rin sila ng inspirasyon na hinahanap nila. At para sa maraming namamanata, na nakasalamuha na rin sa maraming taon, ang pagsasakripisyo na inaabot nila
yung tulakan, yung pawis, yung hirap na inabot nila para mahawakan yung imahe, parang sa kanila isang paraan ng pagsasakripisyo kapalit ng inaasam nila sa kanilang pananampalataya. Iyon lang siguro pwedeng mag-describe nun pananampalataya. Nananampalataya siya sa Panginoon at deboto siya sa itim na Nazareno. Kaya kung anumang hirap ng pinagdadaanan ay handa niyang batain para lang makamit lahat ng dinadasal na nitong mga nakalipas sa panahon o mga nakalipas na araw. Kaya Tonyeng, makita mo, halos hindi pa rin makausad. Yung ibang hindi pa nakarating dito at gusto siguro makarating, nagtitipon po ngayon lahat dito sa Quirino Grandstand pero mahirapan na kayong umusad. Mas maganda mag-abang na lamang sa mga ruta na dadaanan ng traslasyon dahil marami na rin nag-aabang ng mga kababayan natin sa imahe. George, tama ba yung obserbasyon natin kanina na kahit hindi pa tapos ang misa ay umusad na o nagsimula ng dalhin ang Nazareno patungo dun sa Andas? Tama ba yun o hindi lang namin masyadong hindi kasi namin masyadong nalalaman kung tapos na yung misa kanina pa nung umusad yung Nazareno Ang huling sigaw ni Father Anton Pascual ay tatapusin natin ang misa. Tatapusin natin ang misa. Wala pa namang anunsyo kung tapos na ang misa. Hindi pa nagbigay ng bendisyon si Cardinal Luis Antonio Tagle. Ang obserbasyon ko dito, although sa ngayon, ang aking obserbasyon ay pinapayagan munang may usad ang imahe ng itim na Nazareno papunta sa Andas. At again, sa ngayon ako ay nag-a-assume pa lamang pag naisampa na tsaka itutuloy yung misa. Ito yung assumption pa lamang na naghihintay ng validation kapag naisampa na yung imahe ng itim na Nazareno sa kanyang Andas. Kasi paulit-ulit na sinisigaw kanina ni Father Anton Pascual, tatapusin natin ang misa, tatapusin natin ang misa, pero nahirapan yung pulis at yung ihos di Nazareno na may contain yung mga kababayan nating passionate na namamanata sa itim na Nazareno. Tonying? So hanggang ngayon, hindi pa tapos ang misa? Wala pang sinasabing tapos sa misa, Tonying. At nandun pa rin yung mga pare, yung mga madre na nagsa-celebrate ng misa ito kasabay ng daan-daan libong namamanata sa itim na Nazareno. Tonying? Okay, George, babalikan ka namin dyan mamaya para sa mga dagdag na detalye. Kaugnay ng inaasahang pagsasakay na sa Nazareno dun sa kanyang Andas para masimulan ang prosesyon. Pero hindi natin ito inaasahan sa lalong madaling panahon dahil sabi nga ni George, napakabagal po ng nagiging pag-usal. Gawa ng dami ng tao na nagsisiksikan po doon. Kapamilya, tutok lang po sa special coverage ng Pista ng Nazareno dito lamang sa Umagang Kay Ganda.